But remember, a forensic expert will know kapag ang isang ebidensya ay ibinyahe or Yes. nilagay galing saan, sa soil, sa tubig na pinanggalingan. Ayun. Nalalaman ano niya. yan. And then the age of the bones, kung Yes, ilang taon na kung ito, talagang kung ilang yan dekada, yun. kung ito ba yan. Tsaka, Not unless babayaran. Yun lang. Yan ang problema natin. Walang hiya kayo, kaya pala matataba yung mga tawilis dyan sa ano ha? sa Taal ha? Kaya pala sarap Mga ihaw. tilapia, mga tilapia. Tilapia, kung ano-ano mga isda dyan. Pero don't worry doon sa mga kumakain ng tawilis. Kasi ang kinakain ng tawilis, plankton, mga plankton. So yung kumakain ng patay. Hindi, at saka moving water. Yes. Wala na yan. Oo. Paano yan hanapin yan? Di ba, kalokohan naman yan. Di ba, let's be realistic here. Ay, maraming daw hawak sila Remulla na ebidensya. Yan na naman. Awa tungkol dyan. At yan nga, hindi rin nagpahuli si Torre. Meron din daw. Ang bali-balita nga, siya daw yung unang may alam sa ano na yan. Siya yung unang nilapitan dyan sa kasong yan, no? Dahil nga daw itong si alias Totoy ay talagang kampante. At malaki ang tiwala kay PNP Chief Nicolas Torre. Grabe. Yes. Grabe. Iba yun, Talagang no? ano, no? Nakakatawa yung sinabi mo na yun. Kung may Nazareno, siya ang ano, nasira. Nasirang Nazareno. Alam mo, tama yung tama yung sinabi ni... Naalala ko yung binanggit ni Master Judea na kukonek na naman to sa mga Sinasabi sa ko sa mga inyo. Duterte. Tsaka nakakapagtaka tong yung alias Totoy. Hindi naman natin sinasabi na wala siyang alam o hindi totoo yung mga sinasabi niya. Pero ang point kasi diyan, 'di ba, meron kang ebidensya, bakit hindi mo pa ilabas? Tapos Correct. alam niya daw, tapos sinasabi ni DOJ, alam niya daw kung nasaan. Oo. Nasaan yung mga... Saan inilaglag? Inilaglag. Oo. Oo. Alam niyo ba kung gaano kalalim yung Taal? Tapos yung ilalim niyan, putik pa. For example, Putik talaga ito ba ito eh. putik talaga yung mga yan. Naiisip ko nga kung binaon nila doon mismo sa bulkan, pwede. Pero kung lalagyan Binato nila nila ng... sa bulkan, edi Tunaw wala yun. na yun. Pati yung sa tagal. O kaya gagawin nila, lalagyan nila ng pabigat yung... Yun talaga yun. Lulubog talaga yun. Criminal Minds. Oo, paano yan eh? Mahirap sabihin na tinanim. Pwedeng totoo yung sinasabi niya na hindi niyo na makikita. Yes. Pero pwede ring hindi. Yes. Pwede ring sinabi niya na dyan lang yun. Diba? Kasi kaya maguguluhan ka dito kay alias Totoy kung totoo yung sinabi niya. Hindi rin natin pinagtatanggol si Atong. Yes. Diba? Ang maganda kasi niyan, magharap sila sa korte, maglabasan sila ng ebidensya. At para ito- doon magtatama yung ano nila, gusto nila mangyari. At Ma'am. ito pa, Yes. wala pa rin silang fina-file na kaso. Ito, yung isa pa yun. Di ba? Wala pa rin pina-file ang kaso si alias Totoy and si Boying Remulla. Tsaka ito kung matatandaan nyo, noon sa panahon ni Bantag, may mga nagsasabi na may mga nakalibing daw na bangkay sa loob ng bureau, diyan sa kulungan, diyan sa mga tangke, sa mga Puso Negra. Nung kinalkal, ang nakita nila buto ng manok. O walang buto ng tao. So parang ganito rin ang nagiging istorya eh. Parang nagiging istorya. Nandiyan nakalibing yung mga tao, inilaglag dyan sa tubig yung mga tao, pinaglagyan ng pabigat. Tapos ngayon, sisisid sila. Malay ba natin kung ngayon, habang gabi, naglalaglag na sila ng mga boto-boto doon. Wala naman sila binabalita. Hindi naman naka-live yung mga ginagawa nila. So, ang hirap kasi paniwalaan, unang-una. Ilang taon na yan? 2021 yan nangyari eh. Anong taon na ngayon? 2026, di ba? Dapat nung panahon na yun, ba't di ka lumabas nung mga panahon na yun? So, ibig sabihin, hindi ka naniniwala kay Bato, hindi ka naniniwala kay Debolsinas, hindi ka naniniwala kay Eliazar, mas pinaniwalaan mo si Torre, kaya ka lumabas at magsasalita dahil buong tiwala mo kay General Torre na alam naman natin na puro paglabag sa batas ang ginagawa niyan kay OJC at yung pagdukot kay PRRD. Tapos paniniwalaan mo. Nakakatawa to si eto pa. Kaya ako nagduda kasi eto pa lang si alias Totoy, eto makbo pala itong mayor under Alyansa. Under Alyansa. Kaya hindi rin katakataka na lalabas talaga. At ngayon, tulad, sabi mo kanina, noong unang pinag-usapan natin to, hindi tayo na masyadong nagkokomento kasi
parang yung mga galawan nito, napanood na natin Oo. dati. At ngayon, nakikita natin, may statement si Remulla na parang may nakikita daw siya na may kaugnayan itong missing sa Mongeros dito sa war on drugs ni PRRD. So, kinokonect na naman kay PRRD dahil wala silang makuhang ebidensya dito sa extrajudicial killing. So, pahahabain na naman nila, mag-iimbestiga na naman sila dito sa missing sa Mongeros para magtagal lang si PRRD sa dahig. Pero ito yung nakakatawa. Oo. Di ba? Nag-aalboroto ang Taal Volcano ngayon. Oo. Ano yan? Parang nagpapahiwatig ang Parang Diyos sign eh. na, hoy, tumigil ka. Ano naman ginagawa mo? Pati ako, dinamay mo sa kasinungalingan mo. O, di ba? Baka umabot ng Cavite yung Sabi ano ng na yan. Taal Volcano. Yung tama ng Taal Di this ba? time. Ha? Taga Cavite kayo, madadamay pa yung mga kababayan nyo dyan. Por Diyos, por Santo, Oo, dinamay diba? nyo na nga kami sa pagboto nyo kay Marcos. Tapos dinadamay nyo naman kami sa galit ng Taal Volcano. Diba? Alam mo, itong napapansin ko lang dito, binibigyan natin ng pagkakataon to si Boying kasi nga may alam daw siya patungkol dyan sa missing sa Dati Bungero. alam eh. Binibigyan natin ng pagkakataon na, o sige, kung kaya mo, gawin mo. Pero hindi, doon pa rin ang bagsak talaga sa mga Duterte. At ang naapektuhan dito, yung mga pamilya ng biktima. Yes. Kawawa binibigyan nyo ng false hope eh. Yes. Diba? Naasa yung mga yon na kahit buto na lang yung makuha nila, para magkaroon ng maayos na libing para doon sa mga pamilya nila. Wala na, kahit wala ng Para mapanatag na para rin. mapanatag lang sila, pero hindi di ba? Sinabi na meron siyang alam pero wala daw buto. Ano yun? Tapos sasabihin ni Remulla, meron. Oo. Meron silang alam kung saan nakalagay at kukukain daw nila. Ano ba? May magtuturo na daw kung saan talaga parte inalaglag. Tapos ididikit na, tapos bandang huli dinikit sa mga Duterte. Wala, ito lang talaga yung politika. Duterte pa rin ang target nitong missing sa Bungero na to. Tanim tanim bala, tanim ebidensya, Tanim buto, witness. tanim witness, tanim buto na naman. Gagawin na sa mga Is Boying Remulla in good health? hindi natin alam kasi Kasi tinitingnan ko siya parang there's something wrong eh. hindi normal eh. and all. Hindi normal There's yung kulay, something di ba? wrong, no? Pero yeah. naoperahan to si sa puso kasi nung nakaraan. Kaya I think medyo nawala. cancer, di ba? May cancer ba siya? I Survival don't or know. something? Mangitim ang ano niya na, no? Mangitim yung na. color No? niya, iba Itim yung... na nga yung katawan, ito yung pabudhi. Malay nyo, ano? Ayan, Ba- look, ayan, oh. look at Yan, him. oo. Parang hindi siya, hindi Hindi siya, siya hindi healthy. parang talagang hindi siya okay. Yes. I Malay can nyo, see. bukas sa Makalawa, ombudsman na siya. Well, Ombudsman. sana bago man lang siya mawala, Uy! ay gumawa siya ng kabutihan. Yun. Tama. Siguro kaya gusto niya mag-ombudsman. Pero I doubt it kasi Malam mo siya yung magpapagilty kay Bang- Tambi. Kay Tambi, tsaka kay Marcos Jr. Bumaliktad din, no? Hindi natin alam. Baka yun talaga. Pero sana naman. Pero saan nangyayari ngayon? Itong mga pagkone-connecta lagi kay Baltag Duterte, Tebes Duterte, sa Bungero Duterte. Nako po, parang ang hirap paniwalaan. Tapos ngayon, magiging ombudsman to. Di wala. Durog na durog dito ang mga Duterte na kahit yung hindi guilty, gagawin niyang guilty. Resulta lang investigasyon. Pwede na magawa yun. Kung talagang ipagpapatuloy niya yung klase ng sistema na galaw nila ngayon na pagsunod-sunod dyan sa mga gusto ni Marcos Jr. Kawawa tayo mga Pilipino. Tapos magugulat tayo, yung mga buto nasa Davao, no? Madabaw yun. Uy, bakit? Dinala dito ng mga whale shark galing to doon sa sa Taal Volcano. Sasabihin ng dalawang- Nakarating sa Davao yung mga buto. But remember, a forensic expert will know kapag ang isang ebidensya ay ibinyahe or Yes. inilagay galing saan, sa soil, sa tubig na pinanggalingan. Ayun. Nalalaman yan. yan. And then the age of the bones, kung Yes, ilang taon na kung ito, talagang kung ilang yan dekada, yun. kung ito ba yan. Tsaka, Not unless babayaran. Yun lang. Yan ang problema natin, yung laging binabayaran na eh. Kasi ngayon, hindi na prinsipyo yung na umiiral sa Pilipinas ngayon eh. Ang umiiral ngayon, kapangyarihan, pera, at sa pansariling interes. So kung mapapansin nyo, sila lang na mayaman eh. Yung mga mahihirap, mananatiling mahirap. Ang bibigyan nila ng konting pakonsuelo de bobo, yung mga kukunti na mga minimum wage earner. Pero yung talagang mahihirap, yung mga nagtitinda ng sigarilyo, nagtitinda ng balot, wala namang pakinabang yun sa minimum sa wage hike eh. Kasi sila, wala naman talaga silang sinusweldo araw-araw. Kung
yung kinikita nila, depende sa pagpapainit nila sa araw, depende sa Yeah. sipag nila. Grabe. So wala silang nagagawang tulong doon. Wala. Oo, parang stagnant yung pamumuhay nila. At ito kasi yung mga naluloko nila. Pag binigyan mo ng 500, ay bumoto Tuwan-tuwa na ito. na. Tuwan-tuwa na Yes. sila. Pero minsan, isipin natin nga, kada may mga ganyan silang issue, may mga tinatabunan sila. Yes, Kasi baka palagi mamaya naman. nalilibang tayo. Yes. Isang ano na naman pala yan, diversional tactic nila Diversion. para hindi Baka may natin... mangyayari na namang Oo, kagulat-gulat. Baka Diba? yan nga, Oo. baka may parating na naman na magugulat tayo na may ganyan. Yes. Eh baka parang naman, parang 2026 national budget, halimbawa lang naman. Ganun. Tapos magugulat tayo, nakuha na nila bago pa natin mapansin. sana gulatin naman nila tayo sa magandang bagay naman. Yes, Oo, sana diba? surprise. Kasi Oh, katulad surprise. naman sinabi naman ni BBM, sabi niya na tapos na ang politika, panahon na para pagsilbihan, magtrabaho. So, game. Oh, panindigan, di ba? Yung mga sinasabi niyo, puro ano lang eh. Oo, Puro puro palipad press lang. release. Yeah. Tapos na ang politika, magpa-drug test ka na. Yan, no. May nakita akong post niya, Tapos na. hindi ko maalala kung sino eh. Parang sabi niya sa post eh, si BBM ba habang sinasabi niya yun, nakaharap siya sa salamin.